Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ngayon ay ito pong si Senator Raffy Tulfo ay na-expose po, no? Na-expose na po ni Senator Pia Cayetano na talagang yung kakayahan niya po bilang senator ay questionable, no? Na-expose na po si Tulfo ni Senator Pia Cayetano. Bakit po? Kauna-unahan debate sumalang dito po sa kanyang, siya po yung siya po yung anong tawag doon? Author ng bill. Yan, tungkol po sa mga seaman. Hindi na po natin iisa-isahin yung laman, yung mga pinagtalunan na lang po. Una nilang pinagtalunan. Okay. Una nilang pinagtalunan yung pong domicile at saka yung permanent, yung residence, no? Question kasi ni Pia Cayetano. Ako mismo, alam nyo, sa totoo lang, talagang hindi mo malalaman yan pag hindi ka naman nag-research, di ba? Ako mismo, ano nga ba pagkakaiba ng domicile tsaka residence? Kung matatandaan po nyo dito sa Pilipinas, sinasabi ni Pia Cayetano na sa context ng Pilipinas magkaiba po yung domicile tsaka yung residence. Kaya dapat sa batas na ginagawa natin, parang ang sinasabi ni Tulfo, naiinip siya automatic na yun yung pakahulugan natin. Ay hindi po. Kasi nakalagay doon sa batas ni Tulfo, once na merong quarantine o once na nagkaroon ng pandemic, halimbawa, tapos na quarantine yung mga seaman, gagastusan ng gobyerno yung seaman mula quarantine hanggang makauwi siya sa kanyang domicile. Okay, di ba? Okay. Ngayon, kaya kino-question ni Senator Pia Cayetano. Magkaiba po kasi yung domicile tsaka residence dito sa Pilipinas. Totoo po yan. Nagagalit si Tulfo, nagagalit. Parang pareho lang. Ang pagkakaunawa niya pareho lang. Ayan po. Kaya nga kaya iba talaga yung senador . Pag wala kang tiyaga, mamamali ka sa pagbabatas. Bakit po? Okay. Pag sinabi palang domicile, siyempre nag-research na rin ako. Wala naman ako researcher . No? Hindi po ako senador na may budget para sa mga researcher. Pag sinabi pong domicile, sila may researcher na. May researcher na sila, hindi pa nila maunawaan yung batas nila. Ako inuunawa ko kung bakit nire-raise ni Senator Pia yun . Ganito po yung dahilan para po maunawaan natin, no? Mas maunawaan po natin. Kaya tuwan-tuwa sa akin kahit yung sila Gatas, kita mo tahimik sila ngayon. Gusto rin nila maunawaan . Wala naman kasing vlogger sa kanila na nauunawaan nila, kaya balik ng balik yung mga yan dito . Nagkukunwari pa lang yan dalawa na yan, pero nakukonvert ko na yan. Unti-unti. Bakit ko nakukonvert? Henyo ko . Okay. Makinig ka, Gatas. Ito po. Domicile pala. Kaya tayo sa Pilipinas, meron tayong residence, permanent home residence. 'Di ba? Lahat ng ina-apply natin, dalawa nabubuisit na nga tayo. Pareho lang 'to 'di ba? May iba po palang kahulugan 'yan. Karamihan po kasi sa atin, meron tayong mga provincial at 'yun yung tinatawag nating home address, permanent home address. Iba po yung address po natin. Halimbawa, meron po tayong nagtatrabaho po tayo dito sa Pilipinas, sa Maynila. Yung residence natin, yun saan tayo nakatira rito. Yung permanent home address natin doon, ano po yung domicile? Yun doon po sa probinsya. Meron pong dalawang para matawag na domicile yung bahay mo. Yung domicile, doon mo intention na pagkatapos ng lahat, doon mo intention na tumira. Kaya technical po yun . Very technical siya . Yung isa naman, yung residence, pwede po yan, pwede pong hindi domicile yan. Kasi kaya ka nakatira dyan dahil
may limit yung pagtira mo kung wala nang silbi yung hindi ka diyan maninirahan panghabang buhay dahil parang pansamantala lang yan yung paninirahan mo diyan. Eh ano kasi yung pinagtatalunan nila kung ganun ba dong? Nakalagay dun sa batas ni Tulfo na ginawa, sasagutin ng gobyerno yung gastos ng seaman mula pag-quarantine hanggang makauwi siya sa kanyang domicile. O bakit nga may diferensya yun, Badong? Ang kulit mo naman, Badong. Anong diferensya nun? Ang diferensya po nun, paano kung hindi siya sa domicile niya umuwi? Sasagutin pa rin? Di ba tayong kung may bahay siya rito, alimbawa ako, BGC. Nakatira ako ngayon, residence ko, BGC. Or ilang buwan ako rito. Halimbawa, dito ako umuwi. Hindi pa ako umuwi sa Bulacan. Yun ang akin domicile. Sagot pa rin ng gobyerno. Kung 3 taon ako nakatira rito, sa residente ko, wala, tapos na yung pandemya, sagot pa rin ng gobyerno yung ginagastos ko araw-araw. Kasi hindi pa ako nakauwi sa bahay. Yun po yung pagkakaiba nun. No? Kaya gusto ni Pia Cayetano yung sagutin lang ng gobyerno, yung hanggang quarantine lang, hanggang makauwi. Magkaiba po yung makauwi sa domicile at makauwi sa bahay. Kung nakauwi ka sa bahay, makinig ka kasi siyang Lina. Hindi mo naunawaan sinasabi ko eh. Tama yan. Pag makauwi ka na sa bahay, kahit hindi yan yung domicile mo, sa bagay hindi niya maintindihan. No, hindi niya maintindihan yung domicile, tsaka kayo po naintindihan niyo naman, no, yung majority. Naintindihan niyo, 'di ba? Si Sang Lina lang hindi nakakaintindi. Alam niyo kung hindi kayo makaintindi, itikom niyo bibig niyo para mukha naintindihan niyo. Tatango-tango kayo. 'Di ba ganyan sa ano? Ganun-ganun lang para hindi mahirap. O yun yung una nila. Mahirap po yun. Kasi nakaletra sa batas yun eh. Pag sinabi sa batas na hanggang makauwi ka sa domicile mo, sagot ka ng gobyerno. Puta kung may bahay yan sa Maynila, ang domicile niya yung balak niyang manirahan ng permanente pag natapos na lahat ng trabaho niya. Kaya yung seaman na nakatira sa Ilocos, may bahay dito sa BGC. Pero hindi niya balak dito magtagal. Ibig sabihin tuwing umuwi siya, meron siyang bahay dito sa BGC dahil conveniente, ang lapit ng mga marina, kung saan man, ang lapit ng airport, ang lapit ng lahat, 'di ba? O kaya may bahay naman siya dito mula quarantine, dito siya dumiretso. Nagtagal pa siya, syempre may asikasuhin pa yan, seaman yan eh. Asikasuhin niya yung mga nag-schooling pa yan. Yung mga ganun, nag-i-schooling ka lang kaya ka nakatira sa BGC. Hanggang nag-i-schooling ka na, sagot pa rin ng gobyerno yung dahil dun sa letra ng batas. Yun yung gusto ni Pia Cayetano na ma-define ni Rapi Tulfo. Magkaiba po yung domicile tsaka yung residence. Una po yan. Okay? Yan po yung una nilang pinagtalunan. Tapos marami pa po. Pero napiko na po si Rapi Tulfo. Dito po yung nagtatalo na sila tungkol dito sa sino yung magte-training sa mga seaman. 'Di ba? Kasi sinasabi ni parang ang labo kung sino yung magte-training. Ayan. Parang ang labo kung sino yung magte-training sa mga seaman, sabi ni Pia Cayetano. Sino ba talaga? Kasi in-state lang ni Rapi Tulfo, tapos bumanat ngayon si dating TESDA man. Si TESDA kasama ron. O tapos hindi pa natatapos, dumadaldal pa si Pia na dapat malinaw sa atin kung sino, kasi magtuturuan yan eh. Pag marami po yung may pagkukunan ng certificate, dapat kasi tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.